Magandang hapon po at maraming salamat po sa mga naunang nagsalita. Dito na po tayo sa gitna, sa kaapat na huling bika ng ating Panginoon. Last word of Jesus and Samuel. Inuugnay ko po ito at maunawaan ko po bakit mahalaga ang awit 22 sa ating po pag-uusapan sa hapon ito. Basahin po natin sa Marcos, Kabanatang 15, talatang 31. Ganito sinasabi. Kinutya rin siya ng mga punong pangil at ng mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit hindi mailigtas ang sarili. Makita lamang natin bumaba sa krus ang Kristo na yan, na hari daw ng Israel. Maniniwala na tayo sa Kanya. Nilain din siya ng mga nakapakong kasama niya. Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. Sa ating pong pag-unawa ng konteksto, intindihin po natin yung kung paano sabihin natin, inaanalisa po yung oras po. Kasi kabahagi po ng ating unang talat. Sabi din, so ang ikatlong oras po ay kumakatawan sa atin ay alas 9 ng umaga. Yun po yung mga oras kung saan ipinako ang ating Panginoon ayon sa Marcos 15. Nakalagay po yung mga supporting verses dyan. At yung sinasabing ika-6 na oras, yan po ay tanghaling tapat. Tanghaling tapat. At very ironic kasi sinabi sa talata at sa kaganapan, nagdilim sa lupain. Ito po, tanghaling tapat, nagdilim. At doon sa ganitong observation, kahit ang kalikasan ay nakikiisa sa palagoy, sa nararamdaman, sa nagaganap, sa kakaibang pangyayaring ito ng tagapagligtas, ang lumikha ng langit at lupa ay siyang nakakaranas ng dagat. At sinabi nga po, yung tinuturing na ika-9 na oras, mga alas 3 po yan ng hapon. Sa kaparehong oras kung paano tayo po nagsimula ngayong hapon. Balikan po natin yung pinaka kapahayagan. Sa Aramaic, nabasa na po natin kanina, ito po ay Eloi, Eloi, lema sabachthani. Kung ilalagay po natin siya sa mas paunawaan ay sa English, ito po ay, my God, why have you forsaken me? Nilagay ko rin po yung sa Tagalog na nakita po natin kanina. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At sa aspeto ito, pag-uusapan ko Pastor Julius. Sa Cebuano, pakipasa po. Diyos ko, ganun biniyaan mo ako. Pero maging dito sa talatang ito, no, ipinayag ng manunulat, pati yung misunderstanding. At ano po yung misunderstanding? Yung hindi po naintindihan, akala ng ilang mga taga-subaybay, tinatawag ni Jesus si Elijah. So hindi po yun yung naisip paywatin. At mga kapatid, mga minamahal, ang sinabing ito ng ating Panginoong Hesus, na my God, why have you forsaken me? Ito po ay matatagpuan sa awit 22. Sa awit 22, inilagay ko lang po yung
unang dalawang talata. Kasi po ito po ay 31 verses. Mahaba po ito. At dahil po sa limitations of time, hindi na po natin mabasahin yung buong awit 22. I-keep nyo na lang po yan as your assignment. Sa tahanan, basahin po natin yung reflection. Ito po ay binibigyan ko lang po ng, sabihin natin, pahapyaw para po magkaroon tayo ng understanding na ito po ay binanggit ng ating Panginoon Jesus doon sa krus. So, titingnan po natin yung i-analyze po natin yung buong awit 22. Ganito po yung mga bahagi nito. So, unang bahagi, so 5 bahagi po, nilagay ko po dyan. So, 31 verses. Again, sabi ko nga po, i-take nyo po ito as your assignment. So, patuloy. So, yung verse 1 po ay panagoy ng isang tao pinabayaan ng Diyos. So, kumakatawan po siya bilang, sabihin natin, pangunahing paksa ng panagoy ng 31 verses nito. At dito po sa second part, yung verse 2 hanggang 18, ay yung paglilinaw ng panagoy. Ano bang kahulugan? No? Ano bang kahulugan ng paano na si David, nung sinabi niya na siya ay pinabayaan, paano niya ba ito nililinaw at binibigyan ng detalye? Sa pangatlong bahagi, verses 9 to 21, makikita roon yung paghingi ng tulong. Paghingi ng tulong ni David. At doon sa 22 to 25, kahit na nagsimula sa isang malungkot at madilim na simula, na sinasabi niya siya ay pinabayaan ng Diyos, si David, pinabayaan ng Diyos. Anong valid yung pagtitiwala ni David? Pagtitiwala na, ano yung pagtitiwala? Natutugon ang Diyos sa mga talata 22 hanggang 25. At winakasan ito ni David sa pag-asa ng pagliligtas. Sa isang positibong ending na hindi man na malungkot man ang simula patungkol sa sabihin natin yung karanasan ng pinabayaan siya ng Diyos. Nagtapos na ito sa isang positibong aspeto. Kaya po, sa ating pong sabihin natin, sa limitasyon ng mapag-uusapan po natin, mabibigyan ko lang po ng pansin ang una, dalawa at ikalimang bahagi. No? So, pansinin po natin yung panagoy. Sa unang punto, yung panagoy ng isang taong pinabayaan ng Diyos. Ngayon, alam na natin na ang sinabi ni Jesus doon sa krus, yung ikaapat na huling salita ay hamon sa awit 22. Masasabi natin na habang si Jesus ay nagdurusa, kahit si Jesus ay nagdurusa, si Jesus, pinupuri pa rin niya ang Diyos sa awit 22. Kakaiba, di ba? Isang taong nagdurusa, punong-puno ng hirap, punong-puno ng pag-uusig na karanasan. Anong naging ginawa ni Jesus? Umawit sa Panginoon. Kahit dun sa natitirang lakas mayroon siya, kahit dun sa sakit na nararamdaman niya, no? Pinili ni Jesus na purihin pa rin ang Diyos sa langit. At kagaya nga po, dito po sa nakikita natin sa kung paano tinitingnan ng awit sa kalagayan nito, mga kapatid, mga minamahal. Masasabi natin na ang awit na ito, awit 22 ay prophetic. Ito po ay naganap sa kapanahunan ni David nung kailan siya kinumpos, pero sino mag-aakala, tinitingnan pala nitong awit na ito. Itong pangyayari na ating pinag-usapan, mga kapatid. Kaya po, sinabi ko po, ito ay prophetic. Mamaya po, mapag-usapan natin yung John 19:24. Ano pa? Na itong panagoy na ito, no? Kasi kung titignan natin doon sa sequences ng awit 22, familiar tayo sa awit 23, marami sa atin. The Lord is my shepherd, I shall not be want. Gusto natin itong 23 na to. Pero kung titignan natin,
Bago pa makarating sa awit 23, kailangan mo nang dumaan ang pagiging pastor sa awit 22. Something that pinapaalalahanan sa atin. No? Something that we should think about and reflect. Yung organization ng Psalms and even yung kanyang sequences. At tingnan natin yung susunod na bahagi. Ito po ay pag-uusig dahil sa kanyang patutuo. Awit 22. Ito po yung talatang 7 hanggang 8. Sabi, pinagtatawanan ako ng bawat makakita sa akin. Inalalabas ang kanilang dila at sila'y pailing-iling. Sabi nila, nagtiwala siya kay Yahweh. Hayaan niligtas siya nito. Kung talagang mahal siya nito, darating ang kanyang saklolo. At itong pag-uusig na to, ito ay binanggit sa tatlong mabubuting gawa, sabihin natin, tatlong aspects ng Gospels. Matthew 27:43, Mark 15, verse 30 hanggang 32, at maging sa Lucas 23:35. Itong tatlong evangelista, si Mateo, si Marcos, at si Lucas, lahat sila tinignan yung kaganapan, tinignan yung katuparan na makikita na sa awit 22. Yung pag-uusig. At bakit inuusig si Jesus? Dahil sa kanyang patutuo, dahil sa kanyang witness, dahil sa kanyang conviction, dahil sa kanyang mensahe. At tingnan din natin ano yung kahulugan, ano yung malalim na dahilan, bakit kaya inuusig. Una, ayaw nilang si Jesus ang maging Kristo. Marahil may mga kakayanan si Jesus, merong mga aspeto kay Jesus, pero ayaw nila. Yun yung bottom line. Karamihan sa mga Hudyo, hindi tinanggap si Jesus bilang Kristo. Ayaw nila. Kung magkakaroon din lang ng Kristo, hindi kagaya ng tao. Ano pa? Bakit inuusig? Itinuring siyang lumapastangan sa Diyos. Ayon sa Marcos 15. Kaya siya naipako sa krus, or kaya siya pinagtulungan ng mga punong saserdote. At dahil sa kanilang paniniwala na si Jesus ay lumapastangan sa Diyos. At ano pa? Pangatlo, ginamit nilang kaparaanan para mapapilit si Poncio Pilato na si Jesus ay may pako sa krus dahil sa kanila ng siya raw ay kaaway ni Caesar. Isa panibagong hari na kumakalaban sa Caesar na yung namumuno sa kanilang lupain. Ano bang makikita natin tungkol sa awit 22? Sa aspektong ito, pinili ko po yung English, mas nakita ko po na mas fit sa ating usapan yung hamon sa English Standard Version. Basahin ko po. Psalm 22:14-16. I am poured out like water, and all my bones are out of joy. My heart is like wax. It is melted within my breast. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to my jaws. You lay me in the dust of death. For dogs encompass me. A company of evildoers encircles me. Notice ito. Psalm 22:16. They have pierced my hands and feet. Awit 22. Pero, because we are looking at it from a prophetic point of view, it anticipates the crucifixion of Jesus. It anticipates. It looks forward. Nakita na agad dito yung helpless state na mangyari po. So paano po natin
uunawain ang awit 22 doon sa kaganapan kay Jesus. No? Masasabi ko po na ang awit 22, nung sinabi ni Jesus, my God, why have you forsaken me? Nagbibigay ng budyat si Jesus. No? Isang awit ng pamilyar yung mga Hudyo. Dahil ito ay awit ng mga Hudyo. It belongs to them. It's part of their culture. It's being sung by Jesus. Pero bakit ko nilagay dun sa heading? Hindi talaga nila mag-gets. Kasi right there in their face, Jesus crucified for them. Crucified for the Jews. Anong sabi nila? Anong comment nila? Tinatawag daw ni Jesus si Elijah. Their understanding misplaced. Their opportunity to see the grace, the glory of God wasted away. Ano bang masasabi natin tungkol dito? Very interesting, at kaya ko nga po i-open sa inyo ang mga talatang iyon para tayo mismo makita natin, mapasa natin na kung paano inilarawan yung kalagayan ni Jesus on the cross. Awit 22. It's very literal, it's very physical. Literal, actual, na nakita nila. Talagang, kung ilalagay natin sa salitang kanto, ipinapagbuka na nga ng Diyos sa kanila yung kaganapan, yung kaligtasan na inaabot para sa kanila. Pero hindi talaga nila mag-gets. They rejected everything na lang. Kaya nga po, pagdating doon sa observation, di ba, akala nila tinatawag ni Jesus si Elijah. It's a misunderstanding. Deliberate misunderstanding ba ito? Hindi na natin mapapalikan. Pero one thing's for sure, as described by the gospel writers, Matthew and Mark, it did not work. Hindi nila nakita yung nakita ng mga apostol. Hindi nila nakita yung connection nung awit 22 doon sa actual na nangyayari gusto nila. Kaya kasi sinabi ng Apostol Pablo, of course, just to explain this, you could read it on your Bible, 2 Corinthians 3:12-18, na merong nagtatakip. Merong nagtatakip sa mata nila. Kaya yung mata na yun, hindi magkaroon ng kakayanang maniwala. Hindi magkaroon ng kakayanang tanggapin yung malalim na mensahe ng sinabi ng ating Panginoon Jesus. Hindi lang yan, mga kapatid. Sa awit 22, naroon din yung tungkol sa pagpira-piraso. No? Yung sinabi sa Mark 15:24, ipinako siya sa krus at saka pinagkati-hatian ang kanyang damit sa pamamagitan ng pananagutan. Ito rin po ay makikita sa awit 22. Awit 22. At in-expound nga ito ni Apostol Juan. At ang ganda ng exposition dito ng Apostol Juan para ipakita na kahit ang awit 22 ay tumutungkol sa kaganapan ito. Nang si Jesus ay may pako ng mga kakakawan, kinuha nila ang kanyang kasuotan, pinagkati-hati sa bahagi, isa sa bawat kawan, kinuha rin nila ang kanyang mahabang panloob na kasuotan. Ito ay walang tahi at tinami. No. Next part. No? At para pinagkati-hatihan nila ang aking kasuotan at para sa aking damit, sila ay nagpalagot. Ganun nga ang ginawa ng mga kawan. Even awit 22, tinitingnan ang kaganapan ito. Paano natin iintindihin yung aspeto ng pinagkati-hatihan ito, pinagpustahan na
Para dito sa mga Roman soldier na to, walang halaga sa lipunan ng mga pinapako sa krus. Ganun kababa, ganun kawalang kwenta ang pagturing nitong mga Roman soldier na to sa tagapagligtas, sa pag-asa ng mundo. Walang halaga sa lipunan. At ano pa ba? Ang damit ni Jesus, para lang siyang souvenir, pinagpustahan nila. No? Palibasa, sabi nga, ang kanilang pinapalo sa atin ang hari ng mga ulo. So, sino ang makakakuha nito? Tela na ito. At sabi ko nga po kanina, yung kaganapang ito, awit 22, naunawa nito ng Apostol Juan. Ang awit 22 verse 18 bilang katuparan sa John 1, kabanatang 11, talatang 20. So, ito, pinagtitibay nito yung inopit ko kanina na prophetic ang awit 22. Patungkol sa kaganapan doon sa hirap na dinanas ng ating Panginoon. At maging doon sa kapayagan sa ika-4 na huling pananalita ng ating Panginoon Jesus. Ano pong buod ng ating pong pinag-aralan tungkol po sa atin? Una, mga kapatid, pinili pa rin magpuri ni Jesus kahit na siya ay pinababayaan ng Diyos. Tayo mga kapatid, kumusta tayo? Pag nakakaranas ng kahirapan, sinisisi ba natin ang Diyos? Nagagalit ba tayo sa Kanya? Nagtatanggap ba tayo dahil hindi natin nakuha yung ating kagustuhan? O tayo, tinatanggap natin yung ibinigay ng Diyos. Ano pa? Kapatid, ako naniniwala, kaya niligtas ni Jesus sa kanyang sarili. Ngunit hindi niya ginawa bilang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Kalooban ng Diyos, kahit ang anak ng Diyos, hindi niya tinig yung privilege na ito. Ginawa niya ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Kailangan natin yung obedience ni Jesus para magkaroon tayo ng pag-asa. At paano pa? Sinabi ko kanina, literal at physical na natupad ang awit 22 sa krus. Kaya po, this is part of our reflection time together as a community. Isang awit na nakatingin pala doon sa kaganapan sa krus. At malungkot man ang nangyari sa pananaw ng hindi lang ng mga Roman soldiers, mga taong nagtulong-tulong para ipapako si Jesus. Mas mahalaga pa yung damit kaysa sa buhay. Babakasan ko po ito sa tingnan natin yung mga ilang pang yung huling bahagi ng awit 22 para po hindi po natin ma-miss. Ayan yung pong basahin ko po ang verses 25 hanggang 31. Ganito ang sinasabi. Ginawa mo ay pupurihin sa dakilang kapulungan sa harap ng masunurin, mga lingkod mong hinirang. Ang panata komando ay tutuloy iaalay. Ang nag-iikahos ay sasagana sa pagkain. Ang lumalapit kay Yahweh, siya'y pupurihin. Maging sagana nawa sila at laging pagpalain. 27, pasin niyo ito. Mga bansa sa lupa, kay Yahweh magsisibaling. Lahat ng mga lahi, maalala siya, sasampahin. Kay Yahweh nauukol ang pamamahala. Lahat ng mga lahi, maalala siya sa pahin. Kay Yahweh nauukol, verse 29, magsisiluhod lahat ang palalot magyayabang. Yuyuko sa harap niya, mga taong hahatulan, mga susunod na salinlahi, maglilingkod sa Kanya. Ang tungkol sa Panginoon ay ipapahayag nila. Maging ang mga dipa isinisilang ay babalitaan. Iniligtas ni Yahweh ang Kanyang bayan.
Kung paano rin po, yun ang pagwawakas ng awit 22, doon din po ako magwawakas. Mga kapatid, mga minamahal, pinabayaan man ng Diyos, Ama si Jesus. Ginawa ito ng Diyos para sa kapakanan natin. Kanyang kahirapan, kanyang paghihirap sa Kanya. Blessing para sa atin. Ano pa? Ayon sa huling bahagi ng awit 22, ang sakripisyo ni Jesus ay kaligtasan para sa mga naninirahan sa ibang bansa. Kasama tayo, mga Pilipino. Kabilang tayo dyan sa pangako ito na nakikita na ni David. Awit 22 at naisa sa katuparan sa ating kapanahunan. At anong muli? Kapatid, nagtapat si Jesus hanggang sa uli. Tayo rin, pagkakataon natin, tayo po ay magtapat sa Kanya. Magpalaki po tayo ng salita ng Diyos.